Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1348-55. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Charlie Sima. Noon, naisip ko rin na ang 9th level martial emperor stage ay ang limitasyon para sa isang martial artist, ngunit sa lumalabas, hindi ito ang kaso. Napabuntong hininga si Alvin. Anong ibig mong sabihin? Don't tell me may mga taong mas makapangyarihan kaysa sa martial emperors. Tanong ni Sima na kasing laki ng mga platito ang mga mata. Sa kanyang opinyon, ang mga martial emperors ay maalamat at hindi magagapi. Gayunpaman, sinabi lang ni Alvin sa kanya na ang 9th level martial emperor stage ay hindi ang limitasyon. Ipinahiwatig niya na mayroong isang mas malakas na puwersa maliban sa isang 9th level martial emperor. Teacher, ang 9th level martial emperor ay talagang isang taong nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent. Gayunpaman, may mas malaking mundo sa labas ng Cloud Continent, patuloy na matiyag ang pagpapaliwanag ni Alvin kay Sima na natulala. Laking gulat niya. Nang matapos na magpaliwanag si Alvin, bumantong hininga si Sima at kinutya ang sarili, kamangmangan, kamangmangan. Mukhang ignorante si Sima. Well, dapat mong sabihin na 99% ng mga tao sa Cloud Continent ay ignorante. At kasama na rin dito ang dating ako. Ngumiti si Alvin ng mapait. Guru, ang dahilan kung bakit ako bumalik sa pagkakataong ito ay para tanungin kung lahat kayo ay interesadong pumunta sa Overseas Saint Islands o hindi. Sa tulong ko at sa tulong ng top grade cultivation environment doon, ang inyong lakas ay bumubuti ng mabilis. Ang boses ni Alvin ay puno ng tukso. Makakapasok ka man lang sa Martial Monarch stage. Hindi imposible na makagawa ka rin ng breakthrough sa Martial Emperor stage. Yugto ng Martial Monarch. Bumilis ang paghinga ni Sima nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pwede ba talaga? Bakit hindi? Huwag kalimutang ikaw ay akin, ang guro ni Alvin pagkatapos ng lahat. Sumagot si Alvin at kumpiyansang ngumiti. Kung ito ay ibang tao, si Alvin ay hindi masyadong kumpiyansa. Gayunpaman, ang likas na talento at kakayahang umunawa ni Sima ay orihinal na mataas. Sa tulong niya, hindi siya mahihirapang makapasok sa Martial Monarch stage. Sa katunayan, hindi imposibleng makalusot din siya sa Martial Emperor stage. Kahit na siya ay may bahagyang hindi magandang likas na talento, kaya ano? Hindi ito naging problema. Nagkaroon ng tala sa memorya ng Rebirth Martial Emperor tungkol sa lokasyon ng 10,000 years stalactite milk. Kung mabawi niya ang 10,000 years stalactite milk, magagawa niyang hayaan si Sima na makaranas ng muling pagsilang, at bigyan siya ng pinakamataas na likas na talento na maaaring taglayin ng isang martial artist sa Cloud Continent. Paano ang tungkol sa isang bahagyang hindi magandang kakayahan sa pag-unawa? Hindi rin problema. Mayroon siyang lahat ng uri ng concept at profundity fragment. Sige. Sasama ako sa iyo. Puno ng ngiti ang mukha ni Sima habang emosyonal niyang sinabi, sa buong buhay ko, nakatuon lang ako sa martial daw. Hanggang ngayon, hindi pa ako kasal, at nag-iisa lang ako sa mundo. Kung ang aking cultivation base ay makakalusot sa Martial Monarch stage, kung gayon ang lahat ay hindi mawawala. Walang mga pangako si Sima kaya, sa ilang palitan lang, agad siyang pumayag na umalis kasama si Alvin. Ang iba naman, lahat sila ay may kanya-kanyang commitment. Dahil dito, mayroon lamang isang karagdagang tao nang umalis sila. 4 na tao ang umalis kahit 3 lang ang dumating. Si Sima ang karagdagang tao. Iginagalang ni Alvin ang mga desisyon ng mga ayaw umalis. Sa hinaharap kapag siya ay libre, siya ay babalik upang bisitahin sila muli. Sa oras na iyon, isasama niya ang mga ito kung gusto rin nilang umalis. Matapos lisanin ang Crimson Sky Kingdom, dumating si Alvin at ang grupo sa kalangitan na mataas sa itaas ng isang liblib na kagubatan sa Azure Forest Imperial Kingdom. Di nagtagal, bumaba sina Kelly, Megan, at Sima sa ilalim ng patnubay ni Alvin. Paglapag nilang tatlo sa lupa, lahat sila ay naningkit ang mga mata. Agad silang nataranta. Ito ay dahil nakita nila ang salitang sword sa pader ng canyon sa harap at naakit sila dito. Parang hinigop kaagad ang kanilang mga kaluluwa.
Ang malaking salitang sword ay inukit at iniwan ni Berting, ang Sword Saint. Ang salitang sword ay naglalaman ng kanyang sword daw. Dahil mismo sa mababaw na kaalaman mula sa salitang sword, kaya naunawaan ni Alvin ang 9th level Emperor Stage Sword Profundity sa maikling panahon. Ang 9th level Emperor Stage Profundity ay ang rurok din ng Profundity. Alvin Boy. Biglang, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Nang makita ni Alvin ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang damit na naka-cross-legged habang nakapikit ang kanyang mga mata ay gin-icing nila, ngumiti siya at binati, Theo Flair. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang damit ay walang iba kundi si Wilbur Flair, ang ama ni Irish. Sila. Tumayo si Wilbur at agad na tumingin kina Kelly, Megan, at Seema na nasa tabi ni Alvin. Puno ng curiosity ang mga mata niya. Theo Flair, sila ang aking mga kasintahan. Nabanggit ko na sila sa iyo dati. Siya ang aking guro mula sa aking bayan, pagpapakilala ni Alvin sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha. Sige. Tumango si Wilbur at same time na pinag-aralan ang dalawang babae. Nang makita niya ang kanilang walang katulad na kagandahan, hindi niya naiwas ang mahulog ng malalim sa sarili niyang pag-iisip. Pareho silang hindi mas mababa sa kanyang anak na babae, si Irish, tungkol sa kagandahan. Alvin Boy, nasaan si Irish? Hindi siya sumama sa iyo. Tanong ni Wilbur. Sa sandaling marinig ni Alvin si Wilbur na binanggit ang Irish, agad na lumitaw ang isang guilty look sa kanyang mukha. Tito Flair, pasensya na. Kasalanan ko kung hindi ko inaalagaan si Irish. Anong nangyari sa kanya? Isang hindi magandang pakiramdam ang bumangon sa puso ni Wilbur at agad na bumalatay ang takot sa kanyang mukha nang makita niya si Alvin na humihingi ng tawad sa kanya na may kasalanang ekspresyon. Kasabay nito, ang pulang damit sa kanyang katawan ay nagsimulang umindo. Ang origin energy ay umakyat sa kalangitan at nag-transform sa isang hugis espada na apoy na naglalabas ng mga alon ng matalim na aura. Parang kaya nitong putulin ang lahat. Huwag kang mag-alala, Theo Flair. Ayos lang si Irish, agad na tiniyak ni Alvin sa kanya. Nakikita niya na mali ang pagkakaintindi ni Wilbur. Nang marinig ang pagtiyak ni Alvin, sa wakas ay huminahon si Wilbur. Nagsimula na ring maglaho ang hugis espadang apoy sa kanyang katawan. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng iyong mga salita? Tito Flair, sabi ko hindi ko inalagaan ng mabuti si Irish dahil... Pinutol ni Alvin si Wilbur at ikinwento ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang lahat maliban sa bahagi tungkol sa Devil Seal Tablet na isang Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons Rankings ng Dao Martial Saint Land. Nalaman ni Wilbur ang tungkol sa nangyari kay Irish at nalaman niyang kinuha siya bilang isang disipulo ng isang puwersa sa Dao Martial Saint Land. Sinabi rin ni Alvin kay Wilbur ang tungkol sa Dao Martial Saint Land, na ikinagulat niya at nagparamdam sa kanya na ignorante siya. Matapos malaman na ligtas si Irish, nakahinga ng maluwag si Wilbur. Uncle Flair, pupunta ako sa Dao Martial Saint Land pagkatapos kong ayusin ang mga affairs ko sa Cloud Continent. Sa oras na iyon, tiyak na hahanapin ko si Irish, same time na sinabi ni Alvin kay Wilbur, dahil dito, makatitiyak ka, Uncle Flair. Talagang mahahanap ko si Irish. Huwag mag-alala. Hanggat ligtas si Irish, tiyak na babalik siya upang bisitahin, sagot ni Wilbur. Tumango si Alvin. Walang nakitang ibang tao si Alvin sa paligid kaya tumingin siya kay Wilbur at nagtanong, oh, yeah. Uncle Flair, nasaan si Hendrik? Si Hendrik ang bata sa nayon ni Jack. Siya rin ang nag-iisang tao sa nayon ni Jack na nakakaalam ng sekreto dito. Ang batang Hendrik na iyon ay laging gumagala sa labas kapag siya ay walang ginagawa. Sa ngayon, maaari na siyang ituring na pinakamalakas na tao sa Azure Forest Imperial Kingdom at sa Darkstone Empire. Ngumiti si Wilbur. 1349. Ang sword daw na nakapaloob sa salitang sword, ay nakaakit ng atensyon ni Kelly, Megan, at Seema. Lubusan silang nahuhulog dito. Para silang mga lasing. Sa itaas ng canyon at ng malaking berdeng puno, isang maliit na pagoda ang itinayo sa itaas ng isang tuyong sanga. Ang maliit na pagoda na ito ay walang iba kundi ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ni Alvin. Si Alvin na naglilinang sa unang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay biglang nagising.
Sa panahong ito, tahimik niyang naiintindihan ang fused profundity. Bukod doon, tiningnan din niya ang salitang sword. Gayunpaman, ang salita ay hindi na nagbigay ng masalimuot at malabong mensahe sa kanyang isipan. Dahil dito, hindi na niya maiimbak ang sword daw na nakapaloob sa salitang sword sa kanyang isipan. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay dahil naintindihan ko na ang 9th level Emperor Stage Sword Profundity. Ngunit ito ay tila hindi tama. Ayon sa mensaheng iniwan ni Berting ang Sword Saint, ang mga makakayang ganap na maunawaan ang sword daw sa salitang sword na kanyang naiwan ay malayang makakagala sa Dao Martial. Pagkatapos ng ilang araw na pagsubok, si Alvin ay walang mahanap na solusyon. Sa huli, maaari lamang siyang sumuko at tumuon sa pag-unawa sa fused profundity. Sa loob lamang ng 4 na buwan, nagkaroon ng 2 tagumpay si Alvin sa fused profundity. Sa unang pagkakataon, gumawa siya ng tagumpay sa 9th level Monarch Stage Fused Profundity mula sa 8th level Monarch Stage Fused Profundity. Ang 9th level Monarch Stage Fused Profundity ay katumbas ng 9th level Emperor Stage Profundity. Sa sandaling ito ay ang lakas ay napakalakas na ito ay katumbas ng lakas ng 10 sinaunang itim na dragon. Sa pangalawang pagkakataon, ang kanyang 9th level Monarch Stage Fused Profundity ay gumawa ng breakthrough sa 1st level Emperor Stage Fused Profundity. Kung tungkol sa lakas nito, ito ay 100% na mas malakas kaysa dati. Katumbas ito ng lakas ng 20 sinaunang itim na dragon. Ang 1st level Emperor Stage Fused Profundity na naintindihan ko ay 10 beses na mas malakas kumpara sa isang ordinaryong 1st level Emperor Stage Profundity. Kapag naintindihan ko ang 9th level Emperor Stage Fused Profundity, ito ay dapat na 10 beses na mas malakas kumpara sa isang ordinaryong 9th level Emperor Stage Profundity din. Ang isang ordinaryong 9th level Emperor Stage Profundity ay katumbas ng lakas ng 10 sinaunang itim na dragon. Ito ay katulad ng 9th level Emperor Stage Sword Profundity ni Alvin. At kapag naunawaan na ni Alvin ang 9th level Emperor Stage Fused Profundity, ang lakas na nasa loob ay magiging katumbas ng 100 sinaunang itim na dragon. Ang lakas ng 100 sinaunang itim na dragon. Anong uri ng konsepto iyon talaga? Kahit na ang isang powerhouse sa tuktok ng Martial Emperor Stage ay gumamit ng Royal Grade Spirit Weapon at ilabas ang kanyang buong lakas, ito ay katumbas lamang ng lakas ng 60 o 70 sinaunang itim na dragon na itinuturing na lubhang katakataka. Nadurog ang puso ni Alvin nang maisip niya ito. Para sa akin, kapag naintindihan ko na ang 9th level Emperor Stage Fused Profundity, ang paggamit lang nito ay sapat na para patayin ko ang sinuman sa tuktok ng Martial Emperor Stage, naisip niya sa kanyang sarili habang bumibilis ang kanyang paghinga. Ang pagpatay sa isang powerhouse sa tuktok ng Martial Emperor Stage na nagpakawalan ng kanyang buong lakas sa isang profundity lang. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Alvin. Naiintindihan ko lang ang 1st level Emperor Stage Fused Profundity. Malayo pa ang kailangan kong gawin bago ko maintindihan ang 9th level Emperor Stage Fused Profundity. Mabilis na kinalma ni Alvin ang kanyang sarili. Kahit noon pa man, hindi siya naging kalmado nang napakatagal nang mag-isip siya ng ibang bagay. Kung maisasama ko ang 9th level Emperor Stage Fused Profundity sa aking katawan at buksan ang Saint Vein, tiyak na magiging mas maganda ang epekto. I wonder when I break through to the Mortal Shedding Stage, ilang Saint Veins kaya ang mabubuksan ko. I'm really looking forward ta. Naalala pa ni Alvin ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Nympha dati. Ayon sa kanya, ang Martial at Dao cultivators mula sa Mortal Continents ay may mas matibay na pundasyon kumpara sa mga katutubo ng Dao Martial Saint Land. Ang kanilang cultivation base ay maiipon sa paglipas ng panahon, at sa oras na makapasok sila sa Mortal Shedding Stage, ito ay sisubog ng hindi makontrol. 4 na buwan. Nagulat si Alvin nang malaman niya mula kay Elder Hugo na 4 na buwan na siyang naglilinang. Talagang matagal na. Siguradong gising na sina Kelly at Little Megan. Ang 4 na buwan sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay katumbas ng 2 buwan sa labas, paalala sa kanya ni Elder Hugo na naka-crossleg sa malapit nang makita siyang nagmamadaling tumayo. Ay, oo. Nakalimutan ko. Napangiti ng awkward si Alvin.
Sa wakas ay naalala niya na ang oras sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay iba ang daloy mula sa labas ng mundo. 2 araw sa loob ay katumbas ng 1 araw sa labas. Dahil na-miss ni Alvin ang 2 babae, iniwan niya ang Seven Treasures Exquisite Pagoda na may iniisip lang. Nang mapansin niyang hindi pa rin nagigising sina Kelly, Megan, at Sima, umiling siya. Sa paghusga mula sa kanilang kasalukuyang kalagayan, natatakot akong maghintay pa ako ng ilang sandali. Matapos sumulyap sa gilid ng kanyen, natuklasan ni Alvin na nakapikit ang mga mata ni Wilbur habang nakamit niya ang katahimikan ng pag-iisip. Hindi na niya ito inistorbo at muling pumasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Elder Hugo, ipaalam sa akin kapag lumipas na ang 6 na buwan, sabi ni Alvin kay Elder Hugo bago siya umupong nakakross ang paa upang muling magtanim. Mula sa kanyang obserbasyon kanina, masasabi ni Alvin na kailangan ng 2 babae ng ilang oras bago sila magising. Ang paggising na ito ang magiging unang paggising nila. Sinabi niya sa kanila kapag nagising sila sa unang pagkakataon, kailangan nilang maging pamilyar sa benepisyo mula sa salitang sword, bago nila isaulo ang sword daw na nakapaloob sa salita upang maunawaan nila ito sa hinaharap. Katulad ito ng ginawa niya dati. Kapag ganap na nilang naisalo ang sword daw na nakapaloob sa salitang sword, ay maaalis niya sila rito. Naturally, ito ay inilapat din kay Sima. Dahil dito, tinansya ni Alvin na silang tatlo ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang buwan upang makumplito ang 2 hakbang na ito. Ipinagpatuloy ni Alvin ang kanyang sarili sa kanyang paglilinang. Buong-buo niyang inilaan ang kanyang sarili sa pag-unawa sa Fused Profundity. Ang Emperor Stage Nature Profundity Fragment ay mabilis na naubos sa kanyang mga kamay. Sa bawat 10 o 15 araw, isang Emperor Stage Profundity Fragment ang mababasag. Kung may makakita nito, tiyak na masusumpungan nila ito at tatawaging gastador si Alvin. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay wala kay Alvin. Noong siya ay nasa Half Moon Island, si Devin, ang dating Island Master ng Half Moon Island, ay hinigop ang mahahalagang asensya ng mga powerhouse sa kanilang prime gamit ang Devil Technique at ginawa silang mga tuyong bangkay. Ang ilan sa mga powerhouse ay naiwan ang Emperor Stage Profundity Fragment. Pagkatapos nilang mamatay, ang Profundity Fragment sa kanilang katawan ay kinuha na ni Alvin. Dahil dito, kayang-kaya ni Alvin ang paggamit ng napakaraming Emperor Stage Profundity Fragment. Kung ibang tao iyon, malamang na sumasakit ang ulo ng taong iyon ngayon. Ang landas sa pag-unawa sa Fused Profundity ay parang isang napakalalim na kailaliman. Sa una, ang Emperor Stage Nature Profundity Fragments ay nauubos sa bilis ng isang fragment bawat 2 linggo. Gayunpaman, sa huli, naging isang fragment ito tuwing 10 araw. Sa paglipas ng panahon, naging isang fragment ito tuwing 8, 7, 6, at 5 araw. Nang magsimulang masira ang Emperor Stage Nature Profundity Fragment tuwing 3 araw, tinawag ni Elder Hugo si Alvin. Napakabilis ng 6 na buwan. Nalilitong tanong ni Alvin nang magising siya. Para sa kanya, parang ilang araw lang ang lumipas. 3 buwan na ang lumipas sa labas, paalala ni Elder Hugo sa kanya. 3 months. Mukhang oras na. Humalaklak si Alvin bago umalis muli sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa pagkakataong ito, pagkaalis niya, pinaliit niya ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at itinapon ito sa kanyang mga tainga bago siya umangat sa hangin. Siya ay nasa napakagandang kalooban. Pagkatapos ng pag-unawa sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang Fused Profundity ay gumawa ng 2 hakbang pasulong. Sa kasalukuyan, matagumpay niyang naiintindihan ang 3rd level Emperor Stage Fused Profundity. Malapit na silang magising. Matapos tingnan sina Kelly, Megan, at Sima, masasabi ni Alvin na halos ganap na nilang kabisado ang sword daw na nakapaloob sa salitang sword dahil naranasan na niya ito noon. Whoosh! Si Alvin ay pumailan lang sa hangin, at isang walang tunog na alon ang humampas bago ito nagtulak sa kanya pataas na parang isang rocket. Matapos maabot ang isang tiyak na taas, isang 5 kulay na apoy ang sumambulat mula sa katawan ni Alvin at nagbuga ng mga alon ng mabangis na aura. Ito ay ang Fused Profundity. Habang ang 5 kulay na apoy ay pumailan lang sa itaas ng ulo ni Alvin, ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot at naglabas ng sunod-sunod na mga tunog.
Di nagtagal, nagsimulang tumigas ang heaven and earth phenomenon sa anyo. 46 na silhouette ng sinaunang itim na mga dragon ang umiikot habang malinaw na bumababa ang mga ito sa mapang akit na paraan. Sa lakas na kasalukuyang taglay ko. Kahit na hindi ko gamitin ang Saint Grade Martial Tactic, madali kong matatalo ang isang powerhouse sa tuktok ng Martial Emperor stage kung hindi nila nilinang ang Saint Grade Martial Tactic. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata, kung gagamitin ko ang aking Saint Grade Martial Tactic, halos hindi ako magagapi laban sa lahat ng nasa ibaba ng Mortal Shedding Stage. Malaki ang tiwala ni Alvin tungkol dito. Naturally, he was being conservative, that was why I used the word almost. Sa kanyang opinyon, maliban kung mayroong isang powerhouse sa tuktok ng void na nagel-inang ng isang diskarte sa human rank primitive Saint Grade Martial Tactic sa pinakamataas na yugto, walang sino man ang kanyang kalaban. Halos imposible para sa isang powerhouse sa tuktok ng Martial Emperor stage na matugunan ang mga kondisyong iyon. Kamangha-manghang mundo. Hindi. Napakagandang planeta. Tanging cloud continent at ang nakapaligid na rehiyon ng dagat ang nagpapahintulot sa heaven and earth energy na magsama-sama sa heaven and earth phenomenon. Kapag umalis tayo sa nakapalibot na rehiyon ng cloud continent at dumating sa ibang bansa, ang heaven and earth energy ay hindi magsasama-sama sa heaven and earth phenomenon, kahit gaano kalakas ang dululingan T. Isinantibi ang lahat, ang katotohanan ito lamang ay sapat na kahanga-hanga. Tulad ng hinula ni Alvin, si Kelly, Little Megan, at Sima ay nagsimulang magising isa-isa pagkalipas ng ilang araw. Ang kanilang lakas ay humigit kumulang na itinaas. Naghanda si Alvin na ibalik sila sa inner land ng Cloud Continent at sa bagong site ng Alvin Sect. Nabalitaan lang niya ang tungkol sa bagong site mula kay Nympha, hindi pa siya nakapunta doon. Tito Flair, umalis ka na sa amin. Sumenya si Alvin kay Wilbur. Sa susunod na yugto ng panahon, maghahanda ako para ilipat ang Alvin Sect sa Half Moon Island sa Overseas Saint Islands. Mas maganda ang cultivation environment doon. Nabalitaan ni Wilbur ang tagumpay ni Alvin sa Cloud Continent. Nalaman din niya na napakaganda ng cultivation environment sa Half Moon Island. Dahil dito, pumayag siyang umalis kasama si Alvin. Gayunpaman, sino ang magpoprotekta sa kanya na ito kung aalis ako? Wala rin dito si Hendrik, tanong ni Wilbur. 1350. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Uncle Flair, nakangiting sabi ni Alvin. Si Wilbur ay may pag-aalinlangan habang pinapanood si Alvin sa itaas ng canyon at nag-set up ng inscription formation na sumasakop sa buong canyon. Si Alvin ay kasalukuyang nasa 9th level Martial Emperor stage, at ang kanyang spiritual energy ay umabot na rin sa 9th level Martial Emperor stage. Natural lang na ang inscription formation na naset up sa kanyang spiritual energy ay makapangyarihan. Ang pinakamahalaga, naglagay si Alvin ng 10 Saint Stone sa inscription formation bilang pinagkukunan ng enerhiya nito. Maliban kung ito ay isang tao na nasa itaas ng ikapitong antas ng Martial Emperor stage. Imposibleng masira ang inscription na ito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili pagkatapos iset up ang inscription formation. Hindi ito biro. Nag-set up siya ng inscription formation gamit ang 10 Saint Stones. Ano ang Saint Stones? Ito ay isang kamangha-manghang bagay na maaaring makatulong sa mga powerhouse ng Martial Emperor na mabilis na mapataas ang kanilang mga kakayahan. Ito ay katulad ng Origin Stones ngunit hindi maihahambing. Si Alvin ay napakamapagbigay, hindi dahil siya ang Island Master ng Half Moon Island, at maaari lang niyang kunin ang Saint Stones mula sa Supreme Grade Origin Stones Reserve ng Half Moon Island. Ginawa lang niya iyon dahil binigyan siya ni Nympha ng maraming Saint Stones. Ayon kay Nympha, ang mga Saint Stone ay karaniwan sa Dao Martial Saint Land. Bagamat karaniwan, hindi ito madaling makuha. Napakahirap para sa Mortal Stage Martial Cultivators at Dao Cultivators na walang malakas na background na makakuha ng Saint Stone. Natural lang na si Nympha ay mayroong maraming Saint Stone sa kanyang mga kamay dahil sa malakas na puwersa sa likod niya. Sa makatuwid, hindi man lang kumurap si Alvin nang gumamit siya ng 10 Saint Stones para iset up ang inscription formation. Katulad ng gustong sabihin ng mga tao sa lupa, magagawa mo ang anumang gusto mo kapag may pera ka.
Matapos iset up ang inscription formation, umalis si Alvin at ang iba pa sa kanyan. Ang orihinal na grupo ng 4 ay naging grupo ng 5. Habang naglilinang silang 4, inilayo sila ni Alvin mula sa Azure Forest Imperial Kingdom at pumasok sa Darkstone Empire. Nagtungo sila sa Hilaga bago sila tuluyang nakarating sa Dark Cloud Dynasty. Nang pumasok sila sa Dark Cloud Dynasty, bumaba si Alvin sa Imperial City. Noong una, gusto niyang tanungin si Sandro Zhang kung interesado siyang umalis kasama niya. Gayunpaman, sinabi sa kanya na umalis si Sandro sa Imperial City kasama ang kanyang asawa noong nakaraang taon nang dumating siya sa Zhang Clan Estate. Siguro kung saan nagpunta si Kuya Zhang. Bumantong hininga si Alvin sa loob. Nagpapasalamat siya kay Sandro sa pagliligtas ng kanyang buhay noon. Hindi niya nakakalimutan ang mabuting ginawa hanggang ngayon. Susubukan kong muli ang aking kapalaran at tingnan kung makakatagpo ko si Kuya Zhang sa susunod na pagkakataon. Pupunta ako ngayon sa Blade Sect, naisip ni Alvin sa kanyang sarili at nakaisip ng isang plano. Ang Blade Sect ay isang third-rate na puwersa sa katimugang lugar ng Hilagang Disyerto. Ito ang sekta kung saan kabilang ang kaibigan ni Alvin noong bata pa si Lizardo. Si Lizardo ang dahilan kung bakit siya huminto sa Blade Sect. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, nalaman niyang umalis si Lizardo sa Blade Sect na may sword 13 pagkatapos niyang umalis noon. Bakit hindi nila ako hinanap? Parang pilit ang ngiti ni Alvin nang maalala niya ang nangyaring salungatan sa Blade Sect noon at ang pangakong ginawa niya kay Lizardo at sa kanyang amo. Katulad ni Sandro, walang ideya si Alvin kung saan napunta sina Lizardo at Sword 13. Nabigo si Alvin na bumalik lamang siya kasama ang 4 na tao sa inner land ng Cloud Continent. 10 buwan na ako sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ibig sabihin 5 buwan na ang lumipas sa labas. Kung isasama ang natitirang oras, kalahating taon na ang nakalipas mula nang bumalik ako sa Cloud Continent. Tumibok ang puso ni Alvin nang bumalik siya sa inner land. Kalahating taon. I wonder how are things progressing with the materials I asked them to search for. Ang mga materyales na hiniling niya ay ang mga materyales na kailangan para maibalik ang ikalawang palapag ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kalahating taon na ang nakalipas mula nang makuha niya ang karamihan sa mga tao at demonyong hayop sa Cloud Continent para maghanap ng mga materyales. Sabik siyang malaman kung ano ang mga resulta. Sa bilis ni Alvin, hindi nagtagal ay nakarating sila sa bagong site ng Alvin Sect kahit 6 na tao ang kanyang dinala. Noong una, 4 lang tao ang dinala niya. Gayunpaman, isinama niya sina Jack at Gold Tog nang dumaan siya sa dating site ng Alvin Sect. Dati, ayaw umalis ni na Jack at Gold Tog dahil gusto nilang hintayin ang pagbabalik ni Alvin. Ngayong bumalik na si Alvin, natural lang na handa silang umalis. Nang bumalik si Alvin sa Alvin Sect kasama ang iba pang 6, bumalik din sina Nympha, Little Gold, Little Black, at Little White. Nakumpleto nila ang kahilingan ni Alvin sa loob ng kalahating taon. Natigilan si Alvin nang bumalik siya sa Alvin Sect. Hindi niya maiwasang mamangha habang pinagmamasdan ang bagong kapaligiran. Ang bagong site ng Alvin Sect ay mayroong mayamang mataas na grado na Origin Stones Reserve na nakabaon sa ilalim. Ang nasabing cultivation environment ay itinuturing na disente sa Cloud Continent. Bukod sa mga estate ng 2 sinaunang clan sa Cloud Continent na may Supreme Grade Origin Stones Reserve na nakabaon sa ilalim ng kanilang mga estate, walang ibang lugar na maihahambing dito. Leader ng sekta. Pagkatapos ng pagbabalik ni Alvin, tinipon ni Nympha ang lahat ng opisyal at disipulo ng Alvin Sect na nanatili sa estate upang makilala ang tunay na sect leader ng Alvin Sect. Siya lang ang acting sect leader kung tutuusin. Ngayong nakabalik na si Alvin, tama lang na ibalik niya ang sekta sa kanya. Silvestre, Paloma. Lahat, matagal na. Nakangiti si Alvin habang nakatingin sa mga pamilyar na mukha sa paligid niya. Bukod kina Silvestre at Paloma na dating vice sect leaders, kasama sa mga pamilyar na mukha sina Henry, Benny, ang Niger Twins, at marami pa. Leader ng sekta. Nagkagulo ang emosyon ni na Silvestre at Paloma nang makita nilang muli si Alvin. Ito ay pareho para kay Henry, Benny, at sa iba pa. Bagamat narinig nila mula sa Niger Twins na ligtas si Alvin, hindi nila maiwasang maging emosyonal nang makita nila si Alvin na nakatayong walang pinsala sa kanilang harapan.
Hindi nagulat si Alvin nang makitang ang lugar ay naiwan lamang kasama ang ilang pamilyar na mukha. Nabanggit na sa kanya ni Nympha ang bagay na iyon dati. Noon, nasa panganib ang Alvin sect nang dumating si Hanjing mula sa Han Clan. Sa oras na iyon, bukod sa ilang pamilyar na mukha, ang iba ay nagtaksil sa sekta. Ikaw si T-Roy. Napatingin si Alvin sa hindi pamilyar na mukha sa tabi ni Silvestre. Hindi naging mahirap para sa kanya na hulaan ang pagkakakilanlan ng taong ito. Si T-Roy lamang ang hindi nagtaksil sa Alvin sect noong ito ay bumagsak kahit na siya ay sumapi sa sekta noon. Siya ay kaibigan ni Silvestre, leader ng sekta. Masayang ngumiti si T-Roy nang magkusa si Alvin na batiin siya. Akala niya ay nakagawa siya ng isang matalinong desisyon noon. Minsan, ang pagiging matapang ay hindi naman isang masamang bagay. Tumingin si Alvin kay Nympha pagkatapos umalis ang mga matataas na opisyal at disipulo ng Alvin sect. Tinanong niya, Nympha, kumusta ang progreso tungkol sa mga materyales na hiniling ko? Marami tayo sa kanila, sabi ni Nympha habang nakangiti. Inabot niya kay Alvin ang isang spatial ring. Narito ang lahat ng isinumite ng mga tao. Lahat, hindi mahalaga tao o demonyo, ay naghahanap sa buong Cloud Continent upang hanapin ang mga materyales para kay Brother Alvin. Malapit nang magkaroon ng mas maraming materyales, sabi ni Nympha sa isang hininga. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang kanyang mga salita. Tulad ng inaasahan ni Alvin, ang mga demonyong hayop sa Cloud Continent ay ang pinakamasipag. Nakuha na nila ang pinakamaraming materyales. Nagkaroon sila ng kalamangan sa bagay na ito. Nasiyahan si Alvin sa paraan ng paghawak sa usapin. Pagkatapos ipadala ang mga materyales sa kanyang mga kamay kay Elder Hugo sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, iniwan ni Alvin ang Alvin sect upang makita ang Demon Emperor Marduk. Ito ang nararapat sa iyo. Binigyan ni Alvin si Demon Emperor Marduk ng isang Saint Stone. Basta handa kang magpatuloy na hayaan ang mga demonyong hayop na mangolekta ng mas maraming materyales. Gagantimpalaan kita ng naaayon, sabi ni Alvin kay Demon Emperor Marduk bago siya umalis. Nagliwanag ang mga mata ni Demon Emperor Marduk nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Inutusan niya ang kanyang mga direktang disipulo habang hawak niya ng mahigpit ang Saint Stone sa kanyang kamay. Nagpatuloy siya sa pagtitipon ng mga demonyong hayop sa Cloud Continent para hanapin ang mga materyales na kailangan ni Alvin. Nangako pa siya na ang mga demonyong hayop na nagsumite ng mas maraming materyales ay magkakaroon ng pagkakataon na maging kanyang tagasunod anuman ang kanilang cultivation base. Kahit na sila ay magiging isang mababang ranggo na tagasunod ng Demon Emperor Marduk, maraming demonyong hayop ang lumaban para sa pagkakataon. Unti-unti, maging ang mga demonyong hayop mula sa Outer Land ay sumama upang hanapin ang mga materyales na kailangan ni Alvin. Bukod sa kasaganaan ng mga materyales na natagpuan ng mga demonyong hayop, ang mga taong martial artist ay nagambag din ng maraming materyales. Samantala, ginugol ni Alvin ang natitirang oras niya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda para masigasig na maunawaan ang Fused Profundity. Ang kanyang Fused Profundity ay tumataas bawat minuto at segundo. Umupo sina Kelly at Megan na nakakross ang mga paa sa tabi niya. Payapa ang kapaligiran sa kanilang paligid. Ilang araw ang nakalipas, ipinahayag niya kung gaano kahanga-hanga ang Seven Treasures Exquisite Pagoda sa kanila. Sa pagtatangkang tulungan silang itaas ang kanilang lakas, dinala din niya sila sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Natigilan ang dalawang babae sa kahangahangang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Natahimik lang sila pagkaraan ng ilang sandali. Para sa kanila, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay masyadong nakakagulat. Hindi sila katulad ni Alvin. Marami na siyang narinig na bersyon ng sinaunang alamat na ito sa kanyang nakaraang buhay. Narinig na niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Celestial Supreme Treasure tulad ng Seven Treasures Exquisite Pagoda noon. Kaya naman, hindi siya nagtagal upang kumalma ng una niyang marinig ang tungkol sa maaaring gawin ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Maghihintay ako hanggang sa tumaas ng kaunti ang cultivation base ni Kelly at Little Megan at maibalik ang ikalawang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda bago ko sila dalhin sa Dao Martial Saint Land.
Nakaisip si Alvin ng isang plano sa kanyang isipan. Ito ang dahilan kung bakit dinala niya ang dalawang babae sa Seven Treasures Exquisite Pagoda upang linangin. Noong naglilinang ang dalawang babae, bukod sa naiintindihan nila ang fused profundity, ginugol ni Alvin ang oras sa pagpapasa ng mga materyales kay Elder Hugo sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. 1351. Bukod sa pag-unawa sa fused profundity at paghahatid ng mga materyales sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, ginugol ni Alvin ang natitirang oras niya sa paglilipat ng Alvin Sect. Ang Alvin Sect ay kasalukuyang isang sect sa Cloud Continent. Salamat sa Nympha, ang posisyon ng Alvin Sect ay tumaas sa Cloud Continent. Maging ang dalawang sinaunang angkan ay hindi nang ahas na saktan sila. Dahil doon, naging matagumpay ang paglipat ng Alvin Sect. Bukod sa isang grupo ng mga Martial Emperors at Demon Emperors, kabilang ang Martial Emperor Wesley at Demon Emperor Marduk, na dumating upang tumulong, nagpadala ang dalawang sinaunang dakilang angkan ng mga powerhouse para tumulong din. Sa sandaling ito, napagtanto ni Martial Emperor Wesley, Demon Emperor Marduk, at ng iba pang kilalang powerhouse na maraming tao ang mas makapangyarihan kaysa sa kanila sa dalawang sinaunang angkan. Ang mga talagang makapangyarihan sa kanila ay kayang patayin o talunin sila sa isang suntok lamang. Maraming tao sa Alvin Sect. Bagamat maraming Martial Emperors at Demon Emperors ang dumating para tumulong, nagawa lang nilang dalhin ang lahat sa Half Moon Island pagkatapos gumawa ng dalawang biyahe. Sa kabutihang palad, maraming tao ang dumating upang tumulong. Kung hindi, iniisip ko kung gaano katagal ako, Nympha, Little Gold, Little White, at Little Black para dalhin ang lahat mula sa Alvin Sect hanggang Half Moon Island, bulong ni Alvin habang siya ay nakatayo sa itaas ng Alvin Peak. Halos lahat mula sa Alvin Sect ay inilipat at ipinasa sa tatlong Vice Island Masters ng Half Moon Island. Ang Alvin Peak sa ilalim niya ay di umano'y bagong site ng Alvin Sect. Gayunpaman, ito ay naging dati nitong site. Bukod kay Alvin at ilang iba pa, ang kasalukuyang Alvin Peak ay naiwan na may ilang elder lamang mula sa Alvin Sect. Ang mga elder ng Alvin Sect na naiwan ay responsable sa pagtanggap ng mga materyales mula sa Cloud Continent upang maibalik ang ikalawang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa paglipas ng panahon, ang mga materyal na isinumite ng mga tao mula sa Cloud Continent ay unti-unting bumababa. Sa kalaunan, walang mga materyal na isinumite sa lahat. Bagamat ang malaking bilang ng mga human martial artist at mga demonyong hayop sa Cloud Continent ay naghanap ng mataas at mababa, hindi na nila mahanap ang mga kinakailangang materyales na kailangan upang maibalik ang ikalawang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Elder Hugo, gaano pa ba ang kailangan natin? Tanong ni Alvin kay Elder Hugo. Nag-aalala siya tungkol sa kakulangan ng mga materyales. 50% ng ikalawang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay naibalik. Makukumpleto ito kung mayroon pa tayong kaunting materyales, sabi ni Elder Hugo. Sa sandaling ito ay ganap na naibalik, maaari kang pumasok sa ikalawang palapag upang linangin at makuha ang Jasper Celestial Sword. Itong Seven Treasures Exquisite Pagoda ay parang black hole. Itong malaking bilang ng mga materyales ay nakapag-restore lang ng 50% nito. Tsaka second floor pa lang ito. May 5 palapag pa pagkatapos nito. Sumasakit ang ulo ko. Pinilit ni Alvin na ngumiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang mga materyales na kailangan upang maibalik ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay hindi na matagpuan sa Cloud Continent. Wala na tayong magagawa. Ang mga materyales na dinala mo ay ang pinakamababang grado. Natural lang na kailangan natin ng mas maraming ganoong mababang uri ng mga materyales, sabi ni Elder Hugo. Kung nakakuha ka ng ilang matataas na materyales na sinabi ko sa iyo, kakailanganin lamang namin ang isa sa bawat item upang ganap na maibalik ang ikalawang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Elder Hugo, tungkol sa mga materyales na binanggit mo. Hindi lang ako, kahit si Nympha ay hindi pa narinig ang tungkol sa kanila. Saan mo inaasahan na hahanapin ko sila? Sabi ni Alvin na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Si Nympha ay ang layaw na anak ng isang malakas na puwersa sa Dao Martial Saintland. Hindi niya maihahambing sa kanya sa mga tuntunin ng kaalaman at karanasan.
Hayaan mo na siya, kahit siya ay hindi pa nakarinig ng mga materyal na binanggit ni Elder Hugo. Walang mga materyales na tulad nito sa planeta. Sumimangot si Elder Hugo na bihira niyang gawin. Hindi dapat ganoon ang kaso. Ang mga materyales na nabanggit ko ay nagmula sa lumang planet Yanhuang. Dapat ay maaari kang mangolekta ng kaunti sa mga high-grade na materyales sa lumang planet Yanhuang hanggat handa kang hanapin ang mga ito. Napalitan ng pilit ang ngiti ni Alvin nang marinig niya ang kanyang mga salita. Naturally, alam niya na ang lumang planeta na si Yanhuang na binanggit ni Elder Hugo ay lupa sa mga sinaunang alamat. Ang mga tao ay ipinanganak lamang noon. Posibleng may ganitong mga materyales sa planetang ito. Kung tutusin, imposibleng malaman ni Nympha ang bawat materyal sa planetang ito, sabi ni Alvin habang umiiling. Kasunod nito, nalaman ni Alvin mula kay Elder Hugo na higit sa 80% ng mga materyales na natanggap nila mula sa Cloud Continent para i-restore ang ikalawang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay hindi magagamit para i-restore ang ikatlong palapag dahil sa napakahinan ng kalidad ng mga materyales. Ayon kay Elder Hugo, ang mga materyales na binanggit niya ay hinati sa 5 grado. Ang 5 grado ay mababa ang grado, katamtaman mababang grado, katamtamang grado, katamtaman mataas na grado, at mataas na grado. Ang pinakamaganda sa mga materyales na nakalap sa Cloud Continent ay mga medium-low grade na materyales. Karamihan sa kanila ay mababang uri ng mga materyales. Ang mga materyal na mababa ang grado ay ganap na walang silbi tungkol sa pagpapanumbalik sa ikatlong palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kailangan nila ng hindi bababa sa medium-low grade na materyales. Sa paghusga sa kasalukuyang bilis. Natatakot akong magtatagal ito ng tuluyan upang ganap na maibalik ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Nakaramdam si Alvin na walang magawa nang maisip niya ito. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik si Nympha mula sa Half Moon Island ng Overseas Saint Islands. Nagdala siya ng malaking bilang ng mga materyales na kanyang nakalap mula sa 4 na Great Overseas Saint Islands. Kung ikukumpara sa mga materyales na nakalap sa Cloud Continent, ang bilang ng mga materyales na ibinalik ni Nympha ay nakakalungkot. Gayunpaman, karamihan sa mga item ay medium-low grade at ang ilan ay medium grade kaya nagdagdag ito ng 30% sa pagoda na 50% na naibalik. Sa kasalukuyan, 80% na ibalik ang ikalawang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos maghanap sa mataas at mababa sa Cloud Continent at sa 4 Great Saint Islands, ang ikalawang palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay 80% lamang ang naibalik. Ngumiti si Alvin ng mapait. Kung makukuha mo ang Dragon Orb sa katawan ng Little Devil Dragon, maibabalik namin kaagad ang natitirang 20%, sabi ni Elder Hugo kay Alvin. Kuya Hugo, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Huli na ngayon, umalis na siya. Si Alvin ay muling nagpakawala ng isang mapait na ngiti. Natural, kilala niya ang Little Devil Dragon na binanggit ni Elder Hugo ay si Devon. Ang tunay na anyo ni Devon ay isang 5-clawed Devil Dragon, ang pinakamataas sa 5-clawed Divine Dragons. Natatakot ako na hindi niya ibigay sa iyo ang kanyang Dragon Orb kahit narito pa siya, sabi ni Elder Hugo. Bakit? Tanong ni Alvin. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit matapos itong ipaliwanag ni Elder Hugo sa kanya. Ang bawat dragon ay mayroon lamang isang Dragon Orb sa mga ito. Ang Dragon Orb ay katumbas ng Beast Core ng isang demonyong hayop. Ang pagkakaiba ay ang mga dragon ay ipinanganak na may Dragon Orb sa kanilang mga katawan. Mamamatay sila kung ang Dragon Orb ay kinuha. Sa makatuwid, ang tanging paraan para makakuha ng Dragon Orb ay ang patayin ang dragon. Pumatay ng 5-clawed Devil Dragon. Ang ngiti ni Alvin ay mukhang pilit sa sandaling ito. Sa katunayan, ito ay tulad ng sinabi ni Elder Hugo. Kahit na hindi umalis si Wangba pagkatapos kunin ang katawan ni Devon, hindi makukuha ni Alvin ang Dragon Orb mula sa kanya. Bagamat maaari niyang gamitin ang Devil Seal Tablet para patayin si Devon, hindi niya nagawang gawin ito. Kahit na ano, iniligtas ni Devon ang kanyang buhay noon. Bagamat si Devon ay may sariling lihim na motibo, hindi mapag-aalinlanganan na siya ang nagligtas sa kanya.
Noong pangatlong beses niyang ginamit ang Devil Seal tablet sa Lost Stone Forest, namatay na sana siya kung hindi dahil kay Devon. Gayunpaman, nabigla pa rin si Alvin nang malaman niyang ang Dragon Orb ng 5-Clawed Devil Dragon ay katumbas ng ilang high-grade na materyales na binanggit ni Elder Hugo. Kung ganoon ang kaso, hindi ba't ang mga high-grade na materyales na binanggit ni Elder Hugo ay mga kayamanan sa parehong antas ng Dragon Orb ng 5-Clawed Devil Dragon? Nadurog ang puso niya nang maisip niya iyon. Minsang sinabi sa kanya ni Nympha na wala nang maraming 5-Clawed Devil Dragon na natitira sa Dragon Clan sa Dao Martial Saint Land. Sa anumang punto ng oras, mayroon lamang siyam sa kanila. Nangangahulugan iyon na mayroon lamang siyam na 5-Clawed Devil Dragon na Dragon Orb sa Dao Martial Saint Land. Mukhang ang pagpapanumbalik ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay magiging isang mahabang paglalakbay. Natatakot akong may pag-asa lang na maibalik ang ikalawang palapag ng 7 Treasures Exquisite Pagoda pagdating natin sa Dao Martial Saint Land, naisip ni Alvin sa sarili. Handa na siyang umalis dahil wala nang material na kailangan para maibalik ang 7 Treasures Exquisite Pagoda na makikita sa Cloud Continent. Ilalabas niya ang dalawang babae sa 7 Treasures Exquisite Pagoda pagkatapos nilang magising mula sa kanilang cultivation. Aalis sila sa Cloud Continent kasama si Nympha at ang natitirang mga elder mula sa Alvin Sect hanggang Half Moon Island ng Overseas Saint Islands. Bago magising ang dalawang babae, binisita ni Alvin ang lahat ng Martial Emperors at Demon Emperors, bukod sa powerhouses mula sa dalawang sinaunang clan, at binigyan sila ng Saint Stones. Siya, si Alvin, ay hindi kailanman magkakautang ng pabor sa sinuman. Tungkol sa dalawang sinaunang angkan, nakuha na niya si Nympha upang magpakita ng pasasalamat sa kanyang ngalan. Pagkatapos bumalik sa Half Moon Island, tinipon ni Alvin ang lahat mula sa Alvin Sect at Half Moon Island. Kasabay nito, opisyal niyang pinagsama ang 3 Vice Island Masters at mga disipulo ng Half Moon Island sa Alvin Sect. Ang 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island na sumuko sa harap ng lakas ni Alvin ay hindi nang ahas na tumutol, lalo pa ang kanilang mga kampon. Mula sa sandaling iyon, nagugat ang Alvin Sect sa Half Moon Island. Dahil lumipat ang Alvin Sect sa Half Moon Island, natural na kailangang baguhin ang istruktura ng gusali sa gitnang lugar. Sa ilalim ng utos ni Alvin, lahat ng mga lumang gusali ay giniba at itinayo ang mga bago. Di nagtagal, naitayo ang ari-arian ng Alvin Sect sa Half Moon Island. Pinagmamasdan ng Maringel na Sect Estate sa ilalim niya, napabulala si Alvin, ang isang napakalaking proyektong tulad nito ay aabutin ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 taon upang makumplito o pabalik sa lupa kung saan ako nakatira noon. Gayunpaman, kalahating taon lang ang kailangan para makumplito ang lahat dito. Si Alvin ay nasa sabik nang makita ang pagkumpleto ng bagong estate. Panahon na para umalis, bulong ni Alvin sa kanyang paghinga. Oras na para umalis sa Half Moon Island at magtungo sa Dao Martial Saint Land. Hindi mahalaga kung ito ay para sa pagbabalik sa lupa o upang hanapin ang kanyang mga magulang, kailangan niyang pumunta sa Dao Martial Saint Land. Bukod dito, na-curious siya at inaabangan ang paggalugad nito. 1352. Nang mayayos na ni Alvin ang lahat at handa nang dalhin ang dalawang babae at si Nympha na umalis sa Half Moon Island at magtungo sa Dao Martial Saint Land, lumapit sa kanya si Megan. "Scoundrel, gusto kong manatili," sabi ni Megan kay Alvin na may pag-aalinlangan habang marahan niyang kinagat ang kanyang labi. "Bakit? Ayaw mong pumunta sa Dao Martial Saint Land?" Naguguluhan na tanong ni Alvin. Ang mga powerhouse ay nasa lahat ng dako sa Dao Martial Saint Land. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa akin, ito ay mapanganib kahit para sa iyo. Ayokong mabigatan ka, dahan-dahang sabi ni Megan pagkatapos niyang huminga ng malalim, at saka, ang Alvin Sect ay hindi dapat walang pinuno. Gusto kong manatili at alagaan ang Alvin Sect para sa iyo. Ayaw niyang mawalay sa kanyang lalaki. Gayunpaman, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang manatiling makatwiran. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsabi ng ganoon. "Young Master, gusto ko ring manatili," sabi ni Kelly bago pa man makatugon si Alvin kay Megan. Katulad ni Megan, ayaw niyang pasanin si Alvin at pabagalin ito.
Hindi mahalaga kung si Kelly o si Megan, pareho silang kailangang harapin ang katotohanan na imposible para sa kanila na magkaroon ng lakas na katumbas o mas malakas kaysa kay Alvin na magpapahintulot sa kanila na manatili sa tabi niya at tulungan siya. Sa makatuwid, nagpasya silang manatili at pangalagaan ang Alvin Sec para sa kanya. Sa paggawa nito, maituturing itong nagbabahagi sila ng pasanin ng kanilang lalaki. Sister Megan, Sister Kelly. Hindi mo kailangang gawin iyon. Pwede kang manatili sa aking lugar kung nag-aalala ka na mapipigilan mo si Alvin. Napakaligtas ng aking bahay, sabi ni Nympha sa dalawang babae nang matapos magsalita si Kelly. Nympha, alam kong sinasabi mo ito ng may mabuting layunin. Gayunpaman, ano ang pagkakaiba ng pananatili sa iyong lugar at pananatili sa Half Moon Island? Higit pa rito, makakatulong ako sa pag-aalaga sa Alvin Sec kung mananatili ako sa Half Moon Island, nakangiting sabi ni Megan. Gayunpaman, may bakas ng hindi pagnanais sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Totoo iyan. At saka, hindi pa umaalis ang Little Gold, Little Black, at Little White. Maaari nilang samahan tayo, sabi ni Kelly sabay tango. Natural, ayaw ni Alvin na pabayaan ang kanyang dalawang babae. Kelly, Little Megan. Hindi ba sinabi ninyong dalawa na hindi mo na ako iiwan muli? Scoundrel, iba na ngayon. At saka, palagi kang makakabalik at bumisita sa amin kahit kailan mo gusto kung mananatili kami ni Kelly sa Half Moon Island, sabi ni Megan habang umiiling. Tumanggaw si Kelly sa sinabi ni Megan. Sa kalaunan, kinailangan ni Alvin na magkompromiso dahil walang paraan na mababago niya ang isip ng dalawang sutil na babae. Gayunpaman, matagal silang naging intimate sa isa't isa bago siya umalis. Tinupad niya ang hiling ng dalawang babae, nagtanim ng binhi ng pag-ibig sa bawat bahagi ng kanilang katawan. Ang kanilang mga binhi ng pag-ibig ay mamumukadkad at magbubunga pagkaraan ng 10 buwan. Talagang babalik ako kapag ipinanganak ang mga bata, pangako ni Alvin sa dalawang babae bago sila naghiwalay. Scoundrel, huwag kang mag-alala tungkol sa amin ni Kelly kapag nasa Dow Marshall St. Land ka. Aalagaan namin ng mabuti ang sarili namin. Ligtas kaming may Little Gold, Little Black, at Little White sa paligid, sabi ni Megan. Young Master, hihintayin namin ni Sister Megan ang iyong pagbabalik. Sabi ni Kelly kay Alvin na may kumikinang na mga mata. Huminga ng malalim si Alvin at masuyong tumingin sa dalawang babae na may bakas ng ayaw. Kasunod nito, inilipat niya ang kanyang atensyon sa tatlong maliliit na lalaki at same time na sinabi, munting ginto, munting itim, at munting puti. Pakiusap, alagaan mong mabuti ang iyong Sister Kelly at Sister Megan. Kuya, huwag kang mag-alala. Nandito ako, at aalagaan kong mabuti sina Sister Kelly at Sister Megan, seryosong sabi ng batang babaeng nakagold kay Alvin. Tama, kapatid. Kasama ko at si Little White dito, hindi natin hahayaang may mangyari kina Sister Kelly at Sister Megan, confident na sabi ni Little Black. Naniniwala ako sa inyong lahat. Alam ni Alvin na makakaasa siya sa kakayahan ng tatlong munting kasama. Ang kasalukuyang lakas ng tatlong munting kapwa ay hindi mas mababa sa tatlong Vice Island Masters ng Half Moon Island sa lahat. Iniwan ni na Alvin at Nympha ang dalawang babae at ang tatlong maliliit na lalaki na mukhang ayaw makipaghiwalay sa kanila. Hindi nagtagal ay nawala sila sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, tumutulo ang mga luha sa magagandang mukha ni na Kelly at Megan. Sinubukan nilang pigilan ang kanilang mga luha kapag nandyan si Alvin dahil ayaw nilang makita silang umiiyak. Ngayong umalis na siya, hindi na nila kailangan pang magpigil. Samantala, naglakbay sina Alvin at Nympha sa ibabaw ng malawak at walang hangganang karagatan sa hilaga ng Half Moon Island. Medyo nalulungkot si Alvin sa simula ng paglalakbay. Unti-unting bumuti ang pakiramdam niya matapos siyang aliwin ni Nympha. Gayunpaman, napukaw ang kanyang emosyon. Ang pakiramdam ay hindi maipaliwanag. Ang aking dalawang anak ay isisilang makalipas ang 10 buwan. Ito ang dahilan kung bakit naging emosyonal si Alvin. Malapit na siyang magkaanak. Magiging ama na siya sa lalong madaling panahon. Kahit nasaan ako. Babalik talaga ako within 10 months.
Gusto kong makasama sina Kelly at Little Megan para masaksihan ang pagdating ng dalawang munting buhay. Huminga ng malalim si Alvin at nagdesisyon. Nympha, iniwan mo ang Dow Marshall St. Land ng mag-isa. Hindi ba nag-aalala sa iyo ang iyong ama? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Nympha sa tabi niya. Naaalala niya sa tuwing dadating si Nympha sa Cloud Continent noong nakaraan, nasa tabi niya si Numi. Gayunpaman, mag-isa siyang pumunta rito kasama ang tatlong maliliit na kasama. Brother Alvin, may sumama sa akin noong umalis ako sa Dow Marshall St. Land sa pagkakataong ito. Pero pinahintay ko sila malapit sa karagatan sa timog ng Dow Marshall St. Land, sabi ni Nympha, napakabihirang makakita ng mga powerhouse ng St. Rudiment Stage at Mortal Shedding Stage sa paglalakbay patungo sa Dow Marshall St. Land, huwag na lang mag-alala tungkol sa powerhouse ng Saint Stage, huwag mag-alala. Higit pa rito, kahit na makatagpo tayo ng isang taong may masamang intensyon, maliban kung ito ay isang powerhouse ng Saint Stage, hindi ako natatakot sa kanila. Bagamat hindi sila kayang patayin ni Dow Talisman, maaari pa rin itong masaktan at pigilan sila, kumpiyansang sabi ni Nympha. Dow Talisman. Sinabi ni Alvin, nakikita ko. Naalala lang niya si Nympha na may kasamang Dow Talismans. Iilan lang sa mga Dow Cultivator sa itaas ng St. Rudiment Stage ang maaaring gumuhit ng Dow Talismans. Nympha, sa ating kasalukuyang bilis. Gaano pa ba tayo katagal bago makarating sa Dow Marshall St. Land? Nagtataka na tanong ni Alvin. Halos kalahating buwan, sabi ni Nympha. Kalahating buwan. Ganon katagal. Nagulat si Alvin nang marinig niya ito. Dapat malaman ng isang tao na kailangan lang niya ng ilang araw upang maglakbay mula sa Half Moon Island hanggang Cloud Continent sa kanyang kasalukuyang bilis. Gayunpaman, kailangan nila ng kalahating buwan para makarating sa Dow Marshall St. Land. Kuya Alvin, narinig ko ang usapan ninyo ni na Sister Kelly at Sister Megan kanina. Narinig kong babalik ka kapag ipinanganak na ang mga bata bago kayo naghiwalay ng landas. Buntis ba sila? Mapaglarong tanong ni Nympha habang kumukurap ang kanyang malaki at kakaibang mga mata. Tama. Dapat silang makalipas ng 10 buwan. Masayang tumango si Alvin. 10 buwan. Nakangiting sabi ni Nympha nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Brother Alvin, sino ang nagsabi sa iyo na ang iyong mga anak ay isisilang pagkalipas ng 10 buwan? Hindi ba't 10 buwan? Ang pagbubuntis ay karaniwang tumatagal ng 10 buwan. Iyan ay pangkalahatang kaalaman, sabi ni Alvin na parang alam niya kung ano ang sinasabi niya. Nympha, hindi mo malalaman iyon dahil hindi ka pa nanganak. Hindi ko malalaman iyon dahil hindi pa ako nanganak. Kuya Alvin, ibig mo bang sabihin? Alam mo dahil nanganak ka na dati. Nanunuya si Nympha habang iniikot niya ang kanyang mga mata kay Alvin. Kalokohan mo. Posibleng may nakita akong baboy na tumatakbo kahit hindi ko pa natitikman ang laman nila. Ngumiti si Alvin at umiling. Lalong lumawak ang ngiti ni Nympha nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kumpiyansa niyang sinabi, Brother Alvin, tiwala ka pa rin na mangganganak sina Sister Kelly at Sister Megan pagkatapos ng 10 buwan. Halatang hindi ka pa nakakita ng baboy na tumakbo. Nympha, ano ang gusto mong sabihin? May pag-aalinlangan na tanong ni Alvin, nakasimangot. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Brother Alvin, ang pagiging buntis sa loob ng 10 buwan ay nalalapat lamang sa mga taong nasa ilalim ng innate stage. Kung ang lalaki at babae ay nasa itaas ng innate stage, aabutin ng hindi bababa sa 1 taon bago dumating ang bata, paliwanag ni Nympha. Ang lalaki at babae nakakapasok lang sa innate stage o ang void prying stage ay mangganganak lamang pagkatapos ng 1 taon ng pagbubuntis. Kung mas mataas ang cultivation ng mag-asawa, mas malapit nang maipanganak ang kanilang anak. Gayunpaman, kapag naipanganak ang bata, mas magiging outstanding siya. Mamaya daw sila isinilang dahil sinisipsip nila ang innate origin energy sa katawan ng kanilang ina. Kaya naman, kapag naipanganak ang bata, mas magiging kapansin-pansin ang kanilang talento. Patuloy na pagsasalita ni Nympha, kasama ang cultivation base ni na Brother Alvin, Sister Kelly, at Sister Megan. Imposible na maipanganak ang iyong mga anak bago ang 3 o 5 taon. 3 hanggang 5 taon.
Nalaglag ang panga ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Nympha. Nabalitaan pa lang niya ang tungkol sa 10 buwan ng pagbubuntis, wala siyang narinig na buntis sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Iyon ba ay isang bagay na kayang gawin ng mga tao? Nympha, paano mo nalaman ang lahat ng ito? May pag-aalinlangan na tanong ni Alvin habang nakatingin kay Nympha. Hindi niya moari kung paano malalaman ng babaeng tulad niya ang mga ganoong bagay. Kapatid na Alvin, hindi ba ikaw mismo ang nagsabi? Posibleng nakakita ka ng mga baboy na tumatakbo kahit na hindi mo pa natitikman ang kanilang karne noon, inulit ni Nympha ang mga salita ni Alvin pabalik sa kanya habang siya ay ngumiti ng pilit. Sa huli, sinubukan niyang kumpirmahin muli ang bagay na iyon. Nympha, sigurado ka bang totoo ang sinabi mo? Bang! 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 Sisigat na sana si Nympha ng isang malakas na pagsabog ang hamarang sa kanya. Isang pagsabog ang gamulo sa mapayapang karagatan sa ilalim niya at kay Alvin habang ang tubig dagat ay tumalsik kung saan-saan. Para bang isang higanteng bato ang itinapon sa dagat. Bago nakapag-react sina Alvin at Nympha, biglang umikot ang dumadagandong na karagatan, na lumikha ng isang malakas na puwersa ng pagsuso. Binalot ng puwersa sina Alvin at Nympha sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang hindi matatalo na lakas na bumabalot sa kanyang katawan habang hinihila siya nito pababa sa karagatan. Kasunod nito, siya ay nilamon ng isang whirlpool na lumitaw sa ibabaw ng karagatan. 1353. Kuya Alvin. Sa pagharap sa malakas na puwersa ng pagsuso, nakuha ni Nympha ang kanyang sarili ng pilit. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto nang malaman niyang si Alvin ay nahuli sa mabilis na whirlpool. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang lumipad pababa sa mabilis na whirlpool. Kasabay nito, isang kakaibang hiyas ang lumitaw sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin. Dinurog niya ang hiyas nang lumitaw ito. Isang 7 kulay na sinag ang lumitaw at bumaril sa kalangitan. Ang 7 kulay na sinag ay sumikat hanggang sa langit at kumupas lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Bang! Nang sumugod si Nympha sa whirlpool, hindi siya naapektuhan ng puwersa ng pagsuso. May isang layer ng transparent light shield na nakatikip sa kanyang katawan na naghihiwalay sa tubig dagat sa paligid niya. Nakontrol pa rin niya ang kanyang paggalaw kahit nasa whirlpool siya. Ang mabilis at umiikot na tubig dagat sa loob ng whirlpool ay humahampas sa transparent light shield, dahilan para manginig ito. Gayunpaman, si Nympha ay walang oras para alalahanin iyon. Solemn na ang mukha niya habang lumulubog siya sa karagatan, kasunod ng whirlpool. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ilalim ng karagatan. Kasabay nito, nakita niya ang sanhi ng whirlpool. Ito ay isang higanteng nilalang na nakahandusay sa ilalim ng karagatan. Nakabuka ang nakakatakot na bibig nito. Ang enerhiyang lumalabas sa bibig nito ang dahilan ng paglitaw ng whirlpool sa karagatan. Ang ilan sa mga malalim na isda sa dagat ay nahuli sa whirlpool, na bigong makalayo mula dito. Isa itong sea engulfing beast. Bakit nandito ang sea engulfing beast? Bulalas ni Nympha habang nagbago ang kanyang ekspresyon. Halatang nakilala niya ang nilalang na nasa harapan niya. Ang mga hayop sa Dow Marshall Saint Land ay nahahati sa 2 kategorya. Ang isa ay Saint Beast habang ang isa ay Wild Beast. Ang mga Saint Beast na pumasok sa innate stage ay matatalino. Nagsalita sila ng wika ng tao at magkakaroon pa nga ng anyong tao. Hindi sila naiiba sa isang tao sa kanilang anyo ng tao. Maaari nilang linangin ang Saint Grade marital tactics at gumamit ng Saint weapons tulad ng mga tao. Hinati rin sila sa Marshall cultivators at Dow cultivators. Dahil sila ay mga Saint Beast, natural, mas malakas ang kanilang mga katawan kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang ilan sa mga Saint Beast ay mababawasan ang kanilang lakas kapag sila ay nagkatawang tao. Gayunpaman, kapag bumalik sila sa kanilang tunay na anyo, maibabalik nila ang kanilang buong lakas. Ang mga Wild Beast ay iba sa Saint Beasts. Kung ang Saint Beasts ay pinapabore ng Diyos, kung gayon ang Wild Beasts ay pinabayaan ng Diyos. Kung ikukumpara sa Saint Beasts, na tumawid sa innate stage, ang Wild Beasts ay walang katalinuhan ng tao kahit na nagawa nilang makapasok sa mortal shedding stage, Saint rudiment stage o Saint stage.
Hindi sila makakapagsalita tulad ng mga tao, lalo na sa anyong tao. Sila ay katulad ng hindi pa nababagong mabangis na hayop sa Cloud Continent. Nabuhay lamang sila sa pamamagitan ng kanilang instincts. Namuhay sila ayon sa panuntunan ng kalikasan ng mahihina ay biktima ng malalakas. Ito ang kaligtasan ng pinakamatibay. Bagamat hindi sila nagtataglay ng katalinuhan, hindi maaaring magkaroon ng anyo ng tao tulad ng Saint Beasts o linangin ang mga pamamaraan ng tao, martial tactics at gumamit ng Saint weapons para lumaban, ang kanilang cultivation speed ay hindi mas mababa sa Saint Beasts. Bukod dito, ang kanilang mga katawan ay mas malakas kaysa sa Saint Beasts. Kung ang isang wild beast at isang Saint Beast sa parehong level ay maglalaban, ang Saint Beast ay maaaring hindi katugma para dito kahit na ito ay naganyong tao, gumamit ng Saint weapons at Saint grade martial tactic. Napakalakas ng katawan ng mga wild beast. Ang pinakamahina ay maihahambing sa katawan ng three-clawed divine dragon mula sa mga angkan ng dragon. Ang mga makapangyarihan ay maihahambing pa sa four-clawed divine dragons ng mga dragon clans. Ang mga katawan ng wild beasts ang pinakamalaking bentahe nila. Ang kanilang instinct sa pakikipaglaban na hinahasa mula sa 100, 1,000 o 10,000 laban ang kanilang pinakamakapangyarihang pamamaraan. Hindi ito mababa sa Saint grade martial tactic. Ang lumitaw sa harap ni Nympha ay tiyak na isa sa mga wild beast. Hayop na lumalamon sa dagat. Masasabi ni Nympha na ito ay isang sea engulfing beast sa early mortal shedding stage. Nilunok mo si Brother Alvin. Ang mukha ni Nympha ay naging solemn na at nanlamig nang tingnan niya ang dambuhalang nilalang sa kanyang harapan. Wala na ang playfulness sa mga mata niya. Sa halip, napalitan ito ng layuning pumatay. Young Miss. Nang si Nympha ay aatake na, dalawang magalang na boses ang sabay na tumunog. Kasabay nito, dalawang malalaking silhouette ang lumitaw sa likod ni Nympha at yumuko sa kanya. Sila ay dalawang matayog na malalaking nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Katamtaman ng kanilang hitsura kaya hindi sila pinapansin ng karamihan. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang transparent light shield sa kanilang mga katawan na nanatiling hindi naapektuhan ng mabilis na tubig dagat, ang kanilang lakas ay kailangang mas malakas kaysa kay Nympha. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumugon sa signal ray na inilabas ni Nympha kanina. Ipinadala sila ng kanyang ama upang protektahan siya. Gayunpaman, nang umalis siya sa Dao Marshall Saintland, iniwan niya sila sa katimugang karagatan ng Dao Marshall Saintland. Patayin mo. Nilamon nito si kapatid na Alvin. Mag-ingat na huwag mo siyang saktan, utos ni Nympha. Oo. Seryosong tumango ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki at humakbang pasulong nang matapos siyang magsalita. Isang bahid ng liwanag ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang paa nang humakbang siya pasulong. Tumagos ito sa ulo ng sea engulfing beast sa isang kisap lang ng mata, dahilan para mahulog ito. Ito ay pinatay ng ganoon lang. Habang nakasara ang napakalaking bibig nito, ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nawala sa hangin. Ang tubig ay hindi umaalon mula sa kanyang paggalaw, ito ay lubhang kakaiba. Nang muli siyang nagpakita, siya ay nasa napakalaking bibig ng sea engulfing beast. Binuksan niya ang napakalaking bibig ng sea engulfing beast nang walang kahirap-hirap at pinunit ang bibig nito hanggang sa katawan nito. Gayunpaman, hindi ito mukhang madyugo dahil ang bangkay, dugo, at laman ng sea engulfing beast ay nagyelo na. Nabasag lang sila na parang mga bato. Samantala, ang mga isda na nilamon ng sea engulfing beast na hindi pa natutunaw ay mabilis na lumangoy palayo, na nakataka sa kamatayan. May isang matandang lalaki sa tiyan ng sea engulfing beast. Nagpasalamat ang matanda sa nasa katanghaliang gulang at magalang na yumuko sa kanya matapos itong tumakas mula sa sea engulfing beast. Salamat, Ginoo, sa pagligtas sa aking buhay. Isa siyang demonyo na nagkatawang tao. Daan lang siya nang makasalubong niya ang sea engulfing beast at sa kasamaang palad ay napalunok siya nito. Akala niya tiyak na mamamatay siya at hindi inaasahan na siya ay maliligtas. Nasaan si Brother Alvin? Dumating si Nympha bago ang matanda at pinagmasdan niyang mabuti ang paligid. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapagtantong wala na si Alvin.
Matapos tingnan ang bangkay ng nilalang, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagyelo sa Sea Engulfing Beast at pinatay ito ay nagsabi kay Nympha ng may paggalang, "Young miss, may mga markang naiwan ng isang Devil Cultivator sa katawan ng Sea Engulfing Beast na ito. Ang Devil Cultivator ay dapat na kontrolin ito, kahit sinong Sea Engulfing Beast ay dapat na nakontrol ito upang pumunta dito." Dito. Devil Cultivator. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Nympha nang mapagtanto niyang hindi malamang na nagkataon lamang ang pangyayaring ito. Huminga ng malalim si Nympha. Tumingin siya sa matanda at mapilit na nagtanong, "Nakakita ka ba ng ibang tao nang lumunin ka ng hayop na lumalamon sa dagat?" Isang binata na nakasuot ng kulay ube. "Nakita ko siya." Tumango ang matanda. "Sa sandaling napalunok ako, nakita ko ang isang walang malay na binata sa likod ko. Halos mapalunok din siya. Sa kritikal na sandali, nakita ko ang isang itim na anino na dumaan, at ang binata ay nawala." Isang Devil Cultivator ang kumokontrol sa Sea Engulfing Beast na ito at kinuha si Brother Alvin. Naging malinaw ang isip ni Nympha. Tumingin siya sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi niya at nagutos, "Kahit ano paman, kailangan nating mahanap si Kuya Alvin." Oo. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umalis sa dalawang direksyon pagkatapos niyang magsalita at simulan ang kanilang paghahanap sa malalim na karagatan. Sino ang mag-iisip ng lahat ng ito para lang maalis si Brother Alvin? Dahil kaya niyang kontrolin ang isang early mortal shedding stage si Engulfing Beast, ibig sabihin ay nasa itaas man lang siya ng intermediate mortal shedding stage, kumirot ang puso ni Nympha habang iniisip niya ang sarili, isa kakayahan niya, hindi mahirap para sa kanya na dukutin si Kuya Alvin. Bakit niya gagawin ito? Isa lang ang posibilidad. Natatakot siya sa akin. Huminga ng malalim si Nympha habang iniisip niya ang puntong ito. Ibig sabihin, alam ng Devil Cultivator na ito na hindi niya maaalis si Brother Alvin dahil nandito ako. Kaya naman kinokontrol niya ang Sea Engulfing Beast para bilhin ang sarili niya ng ilang oras. Naging mas malinaw ang mga bagay para kay Nympha habang iniisip niya ito. Devon. Dapat itong si Devon. Nang tuluyang maalis ang kanyang isip, ang unang taong naisip niya ay si Wangba na pumalit sa katawan ng Five-Clawed Devil Dragon noon. Siya ay kasalukuyang kilala bilang Devon. Mas maaga siyang umalis. Siguradong may gusto siyang gawin ito. Si Nympha ay halos tiyak na ang taong kumuha kay Alvin ay si Devon. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit ito gagawin ni Devon. May gusto ba siya kay Brother Alvin? Marahil ito ay ang Devil Seal Tablet. Gayunpaman, gugustuhin ba niya ito kahit na ibinigay sa kanya? Ang Devil Seal Tablet ay isang bane ng Devil Cultivator. Pinangalanan itong Super Saint Weapon at nakalista sa 10 Great Saint Weapon rankings dahil sa isang natatanging katangian. Bukod doon, ito ay hindi mas mahusay kaysa sa iba pang Saint Weapons. Pakiramdam ni Nympha ay wala itong kabuluhan habang iniisip niya ito. Pwede bang? Ang pagoda. Di nagtagal, naalala ni Nympha ang pagoda na hindi nila kayang lapitan ni Devon ngunit kaya ni Alvin. Masasabi ng isa na ang pagoda ay hindi simple. Naramdaman niya na ang pagoda ay hindi mas mababa sa Vast Sky Pagoda, isa sa mga Super Saint Weapons. Kung ganoon ang kaso, dapat ay ligtas si Brother Alvin sa ngayon, naisip ni Nympha sa kanyang sarili, gamaan ang loob. Kung ako siya, at gusto ko ang pagoda at ang mga sekreto nito, hindi ko hahayaang manatili ang Devil Seal Tablet sa pag-aari ni Brother Alvin. Siya ay isang Devil Cultivator kung tutuusin. Maaaring patayin siya ni Brother Alvin gamit ang Devil Seal Tablet. Ang pinakamalaking posibilidad ay kunin niya ang Spatial Ring ni Brother Alvin at alisin ang Blood Ownership Claim gamit ang kanyang espiritual na enerhiya, haka-haka ni Nympha habang dahan-dahan niyang pinapakalma ang sarili. Ang claim ng pagmamayari ng dugo sa Spatial Ring sa Mortal Continent ay mahina. Sino man sa itaas ng Mortal Shedding Stage ay maaaring tanggalin ang Blood Ownership Claim ng isang Spatial Ring ng pilit sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang spiritual energy. 1354. Ako. Hindi ako patay. Sa wakas ay nagkamalay si Alvin. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang ulo. Naalala ko. Nasipsip ako sa whirlpool na biglang sumulpat sa karagatan.
Talagang malakas ang whirlpool. Hindi ko napigilan kahit na sapat na ang kapangyarihan ko para talunin ang mga nasa ilalim ng mortal shedding stage. Ang lakas ng whirlpool ay tiyak na nasa itaas ng mortal shedding stage. Palagay ko ay nahimatay ako sa paghampas ng mga alon mula sa whirlpool. Umiling si Alvin, sinusubukang alalahanin ang nangyari bago siya nawala ng malay. Saan ang lugar na ito? Nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan at pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang paligid. Natuklasan niya na siya ay nasa isang maliit at tigang na isla na napapaligiran ng malawak na karagatan. Nasaan ang spatial ring ko? Di nagtagal, napansin ni Alvin na nawawala ang kanyang spatial ring. Nagdulot ito ng matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa itaas, at isang malaking silweta ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ba hinahanap mo? Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Siya ay malaki, matangkad, at matipuno. Para siyang tore habang nakatayo doon. Higit sa lahat, hawak niya ang spatial ring sa kanyang kamay. Si Alvin ay, natural, pamilyar sa spatial ring. Ito ay ang kanyang spatial ring pagkatapos ng lahat. Bastos. Hindi napigilan ni Alvin na sumimangot habang inilipat niya ang kanyang atensyon mula sa spatial ring patungo sa mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Bakit ka nandito? Tsaka, bakit kasama mo ang spatial ring ko? Ang naka-black-clad middle-aged na lalaki ay walang iba kundi si Devon na umalis sa Half Moon Island ng Overseas Saint Islands kanina. Upang maging mas tumpak, si Wang Ba ang pumalit sa katawan ni Devon. Si Wang Ba ay ang kaluluwang labi ng isang devil cultivator na nanatili sa loob ng katawan ni Alvin noon. Minsan niyang iniligtas ang buhay ni Alvin sa layuning gamitin siya para maghanap ng angkop na katawan para sa kanyang sarili. Hindi sumagot si Devon kay Alvin. Sa halip, tinanong niya ito sa kanyang malalim na boses, "Anak, nasaan ang pagoda?" Matapos tanggalin ang blood ownership claim sa spatial ring ni Alvin kasama ang kanyang spiritual energy sa mortal shedding stage, kinuha niya ang pagmamayari ng spatial ring ni Alvin. Gayunpaman, hindi niya nakita ang napakagandang pagoda dito. Napagtanto niyang itinago ni Alvin ang napakagandang pagoda sa ibang lugar, at sigurado siyang nasa paligid ito ni Alvin. Bagamat wala siyang ideya kung saan itinago ni Alvin ang pagoda. Dahil sa kakayahang umangkop sa laki nito, dapat itong nakatago sa isang lugar na hindi mahalata. Paano mo inalis ang pagmamayari sa aking spatial ring? Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin na nawalan siya ng koneksyon sa kanyang spatial ring, at muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang espiritual na enerhiya sa itaas ng mortal shedding stage ay madaling mag-alis ng mga pagmamayari ng spatial ring sa ibaba ng Saint Weapon stage, mahinahong sabi ni Devon, "Alam kong dapat kasama mo ang pagoda. Sabihin mo sa akin kung saan mo ito itinago." Hindi ako makapaniwala na hindi ko ito mahanap. Huminga ng malalim si Alvin, sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili. Tumingin lang siya kay Devon maya-maya at ngumisi. "Mukhang inangkin mo ang pagmamayari ng aking spatial ring. Ano? Walang ginawa sa iyo ang Devil Seal tablet?" Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang sa mga sandaling ito. Kung alam niyang darating ang araw na ito, na-upgrade na sana niya ang kanyang spatial ring sa quasi-royal grade. Kung ginawa niya iyon, ang kanyang spatial ring ay magiging isang hakbang na mas malapit sa Saint Stage. Naiwasan sana niyang may mag-alis ng pagmamayari niya sa singsing. Ang mukha ni Devon ay naging solemn na nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Natural, ang Devil Seal tablet ay muntik nang mapunta kay Devon. Sa ikalawang pag-claim niya ng pagmamayari ng spatial ring ni Alvin, ang Devil Seal tablet ay gumalaw nang mapansin nito ang kanyang presensya. Inalis na niya ang pagmamayari niya sa spatial ring nang matuklasan niyang wala doon ang pagoda. Talagang nag-aalala siyang supulan muli ng Devil Seal tablet ang kanyang kaluluwa. Gaya nga ng kasabihan, ang batang nasunog ay nangangamba sa apoy. Nasaan si Nymphe? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses pagkatapos niyang kumalma. Alam niya ang dahilan kung bakit nandito si Devon. Nandito siya para sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Napansin siguro ni Devon kung gaano katangi-tangi ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at naging gaaman.
Gayunpaman, hindi niya ito pabigla-bigla na inagaw dahil ang Devil Seal Tablet at Nympha ay palaging kasama ni Alvin. Kaya naman naghintay siya hanggang ngayon. Nang mamatay si Alvin, inalis niya ang kanyang spatial ring at inangkin ang pagmamay-ari nito upang hindi na niya magamit ang Devil Seal Tablet. Kung wala ang Devil Seal Tablet, alam ni Alvin na para siyang tigre na walang ngipin. Si Devin ay hindi natatakot sa kanya. Sa tingin ko ang batang babae ay may mga taong naghahanap sa iyo saan man sa sandaling ito, ngumiti si Devin at kumpiyansang sinabi, gayunpaman, hindi ka nila mahahanap. Nakahinga si Alvin nang marinig na ligtas si Nympha. Si Alvin ay malamig na tumingin kay Devin. Hindi naging mahirap para sa kanya na alamin kung ano ang nangyari. Pinagdugtong niya ang mga tuldok pagkatapos niyang kumalma. Gayunpaman, gusto niya ng kumpirmasyon mula kay Devin kaya tinanong niya sa kanyang malalim na boses, may whirlpool sa karagatan bago ako nahimatay, ginawa mo ba iyon? Tama iyan. Inamin agad ni Devin. Ang whirlpool ay sanhi ng isang sea engulfing beast. Binigyan ko ang sea engulfing beast ng tatak ng pang-aalipin, at ito ay napunta sa bahaging iyon ng karagatan sa ilalim ng aking pamumuno. Marami na akong nagawa para iwasan ang batang babae na iyon at makuha ang iyong spatial ring. May magagandang bagay talaga sa mga naghihintay. Nagawa ko na rin sa wakas, sabi ni Devin habang nakangiti ng kaakit-akit. Hindi nagtagal, nawala ang ngiti sa mukha ni Devin, at same time niyang sinabi kay Alvin, binabalaan kita, mas mabuting ibigay mo ang pagoda ng masunurin. Sabihin mo lang sa akin ang paraan para hindi ito maitaboy, at ililigtas ko ang iyong buhay. Ibig mong sabihin. Papatayin mo ako kapag hindi ko ibinigay ang pagoda. Lalong lumalim ang boses ni Alvin habang nakatitig kay Devin. Hindi kita papatayin. Pahihirapan kita para sabihin sa akin kung nasaan ang pagoda at ang sekreto nito. Pero papatayin kita sa huli kapag pinahirapan kita para mailabas ang sekreto. Muling sumili ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Devin nang magsalita ito. Papatayin muna kita. Mabangis na kumikinang ang mga mata ni Alvin nang matapos magsalita si Devin. Kasabay nito, tila naging bola ng kanyan siya habang pumutok sa langit. Kasunod nito, isang busog at palaso ang lumitaw sa kanyang kamay. Aerolite Strike. Nang hilahin niya ang bowstring sa buong draw, mabilis na binitawan ni Alvin ang arrow sa kanyang kamay. Ang palaso ay bumaril patungo kay Devin na parang kidlat. Laro ng bata. Dahan-dahang itinaas ni Devin ang kanyang braso. Mukhang hindi siya naabala sa hindi inaasahang pag-atake ni Alvin. Biglang dumating ang invisible energy na may maringal na aura patungo sa arrow na ipinutok ni Alvin. Bukod dito, ang hangin sa itaas ng ulo ni Alvin ay nagsimulang dumagundong sa parehong oras. Naramdaman ni Alvin na parang may lumitaw na dambuhalang palad at mariing idiniin siya. Pakiramdam niya ay pinipigilan niya ang kanyang lakas. Bang! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nahuli si Alvin na hindi handa. Idiniin siya sa lupa sa lakas, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. So ito ang lakas ng isang tao sa mortal shedding stage. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan. Sa sandaling ito, siya ay naiwan sa isang isip lamang. Langgam lang siya sa mata ni Devin. Langgam na pwedeng tapakan ayon sa gusto ni Devin. Natural, alam niya na ito ay dahil sa pagkakaiba ng kanyang lakas at ng mortal shedding stage. Bagaman naintindihan ko ang 9th level Emperor Stage Fused Profundity na hindi ako matatalo pagdating sa mga taong nasa ibaba ng mortal shedding stage, matatalo pa rin ako kapag may nakasalubong ako sa mortal shedding stage. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili sa sandaling ito. Nakakalungkot na ngayon ko lang naintindihan ang 9th level Emperor Stage Fused Profundity hindi pa katagal at hindi pa ako nakakatuntong sa mortal shedding stage. Kung hindi ko na kailangang dumaan dito ngayon, naisip ni Alvin sa sarili. Brat, limitado ang pasensya ko. Kung ayaw mong sabihin sa akin, may paraan ako para sabihin sa iyo ang lahat. Huwag mong kalimutan, isa akong Devil Cultivator. At saka, minsan akong Saint Stage Devil Cultivator. Inip na banta ni Devin. Tama si Nympha.
Ganito ang mga devil cultivator. Hindi sila dapat maliitin. Sayang at hindi ko sineseryoso ang mga sinabi niya, malamig na sabi ni Alvin, ikinalulungkot kung hindi ginamit ang Devil Seal tablet para sugpuin ka noon para iligtas ang lahat ng problema sa hinaharap. Walang mga pildores na makakapagpagaling ng panghihinayang sa mundong ito, mahinahong sabi ni Devon, ibibigay ko sa iyo ang haba ng 10 paghinga. Ibigay mo ang pagoda at sabihin sa akin ang sikreto nito o ihanda mo ang iyong sarili para sa igalo na inihanda ko para sa iyo. Sa oras na iyon, wala nang paraan para bawiin mo ang iyong mga salita. Mayroon akong kahit 100 paraan para makuha mo ang pagoda at sabihin sa akin ang sikreto nito. Lumalamig na ang tono ni Devon habang nagsasalita. Napakalamig na maaaring magdulot ng goosebumps. Parang galing mismo sa impyerno ang boses niya. Nadurog ang puso ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Devon. Elder Hugo, mayroon ka bang ideya kung ano ang dapat kong gawin? Huminga ng malalim si Alvin at nagkusa na makipag-ugnayan kay Elder Hugo, ang 3-legged golden crow, sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Alam niyang hindi malalaman ni Elder Hugo ang nangyayari sa labas kung hindi siya makikipag-ugnayan sa kanya. Bagamat makapangyarihan si Elder Hugo, hindi siya makaalis sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kahit na ang kanyang enerhiya ay hindi maipadala mula sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang tanging na ilalabas ay ang kanyang boses. Nakipag-ugnayan sa kanya si Alvin para huwag siyang hilingin na atakihin. Gusto niyang tanungin si Elder Hugo kung may anumang paraan para makatakas siya sa kanyang suliranin. Gawin mo ang sinabi niya, ibigay sa kanya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. At sabihin mo sa kanya ang lihim ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, sagot ni Elder Hugo kay Alvin kaagad pagkatapos. 1355. Ano? Hindi inaasahan ni Alvin na talagang hihilingin sa kanya ni Elder Hugo na ibigay ang 7 Treasures Exquisite Pagoda kay Devon at sabihin sa kanya ang mga sikreto nito. Sandali lang. Parang walang sikreto ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, di ba? Hindi siya tinanggihan ng 7 Treasures Exquisite Pagoda dahil kinilala siya nito bilang may-ari nito. Ito ay dahil ang kanyang kaluluwa ay mula sa planet Yanhuang. Kahit na ibigay niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda sa ibang tao, hindi pa rin niya magagawang putulin ang relasyon niya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Tila kumakapit sa kanya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Elder Hugo, kahit ibigay ko sa kanya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, wala pa rin akong paraan para pilitin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda na kilalanin siya bilang may-ari. Baka may paraan ka? Tanong ni Alvin. Hindi ko hiningi sa iyo na ibigay ang 7 Treasures Exquisite Pagoda sa kanya ng totoo. Sinasabi ko sa iyo na ibigay mo ito sa kanya pansamantala para tumigil muna, paliwanag ni Elder Hugo. Sa wakas ay tinamaan si Alvin ng matinding pagkaunawa. Sa sandaling ito, dama po ang tingin ni Alvin sa spatial ring na hawak sa kamay ni Devon. Sa kanya ang spatial ring na iyon, at ang Devil Seal tablet ay nasa loob ng ring. Hanggat mailabas ko ang Devil Seal tablet, magiging madali para sa akin na patayin si Devon. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Maya-maya, may bumbilya na pumasok sa isip ni Alvin. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata na tila may naalala. Elder Hugo, may ideya ako. Kailangan mo lang akong paglaruan, sabi ni Alvin kay Elder Hugo. Boy, 3 hininga na lang ang natitira mo. Kung hindi ka makapagdesisyon, ipapakita ko sa iyo ang kahulugan ng Better of Dying. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malamig na boses ni Devon. Ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay nasa spatial ring sa iyong kamay, mahinahong sabi ni Alvin habang nakatingin kay Devon. Firms. Nasuri ko na ang spatial ring mo pagkatapos isagawa ang blood ownership claim dito. Wala sa loob ang pagoda. Boy, binabalaan kita, huwag mo akong paglaruan. Ngumuso si Devon habang tumataas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Para siyang lalamunan ng kung sino. Nakita mo kung gaano kahanga-hanga ang pagoda. Hanggat gugustuhin ko, kaya kong baguhin ang laki nito hanggat gusto ko.
Ginawa ko na itong kasing laki ng isang maliit na butil ng alikabok bago ko ito itago sa spatial ring, sabi ni Alvin sa tono na hindi nagmamadali o mabagal habang nakatitig kay Devon ng walang pag-aalinlangan, hayaan mo na lang ako kahit na hindi kita mahahanap sa spatial ring. Magtatag ng pagmamayari dito. Napakunot ang noo ni Devon nang marinig ang mga salita ni Alvin. Dati, nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata kung paano ang pagoda na kasing tangkad ng isang ordinaryong adulto ay naging isang maliit na katanji tanging pagoda bago ito nahulog sa palad ni Alvin. Dahil dito, hindi siya naghinala nang sabihin ni Alvin na maaaring baguhin ang laki ng pagoda. Sa kung gaano kahanga-hanga ang pagoda, ang pag-urong sa laki ng isang maliit na alikabok ay hindi imposible sa lahat. Muntik na akong malinlang sa iyo. Tumalim ang titig ni Devon nang matamaan siya ng matinding realisasyon. Malamig niyang sinabi kay Alvin, naniniwala ako na ang laki ng pagoda ay maaaring baguhin, at maaari itong mag-transform sa laki ng isang maliit na butil ng alikabok. Gayunpaman, ito ay hindi kinakailangan sa spatial ring. Marahil, ito ay nakatago sa isang lugar sa iyong katawan. Kung bakit mo sinabi sa akin na ito ay nasa spatial ring? Well, ito ay napakalinaw na ang Devil Tablet lang ang gusto mong ibigay sa akin ng spatial tablet. At patayin mo ako. May alam si Devon sa kanyang mukha nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Aaminin ko, ang iyong imahinasyon ay maaaring tumakbo ng napakaligaw. Kung gayon, maaari mo akong pahirapan ayon sa gusto mo. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan na gusto mong marinig kapag ako ay halos mamatay. Sinulyapan ni Alvin si Devon ng masamang tingin. Gayunpaman, natatakot ako na ang resulta ay magiging pareho pa rin sa huli. Mula sa simula hanggang sa huli, si Devon ay matamang nakatitig sa mga mata ni Alvin at sa ekspresyon ng kanyang mukha. Napansin niyang si Alvin ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkakasala. Nagsimula itong magdulot ng pagdududa sa kanya. Hindi kaya. Ang pagoda ay talagang lumiit sa laki ng isang maliit na alikabok at itinago sa spatial ring ni Alvin. Habang pinag-iisipan niya ito, mas naramdaman niyang kapanipaniwala ito. Maaari mo na ngayong gamitin ang iyong mga diskarte. Huwag mo nang isipin ang pagkuha ng iyong mga kamay sa pagoda na iyon, walang pakialam na sabi ni Alvin, tila walang takot. Namilog ang mga mata ni Alvin nang makita niyang bumagsak ang tingin ni Devon sa kanyang dantian. Masasabi niya kung ano ang iniisip ni Devon. Agad siyang nag-smirk. Ano? Sa tingin mo ay hindi ka may seal ng Devil Seal tablet pagkatapos mong pilayin ang dantian ko. Huwag mong kalimutan na ipasok ko na rito ang enerhiya na nagpapagana sa Devil Seal tablet matagal na ang nakalipas. Kahit na pilayin mo ang cultivation base ko, ang Devil Seal tablet ay maa-activate pa rin ang enerhiya na dati kong inilagay sa iyo. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, may bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Agad na naging seryoso ang mukha ni Devon. Kanina, nalilibugan siya sa sarili niyang iniisip at nakalimutan na niya ito. Tama, mayroon din akong isa pang bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Ang pagoda na iyon ay isang napakabihirang kayamanan. Mayroon pa itong malapit na kaugnayan sa 10 mahuhusay na Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon Rankings ng Dow Marshall Saint Land, pagsisinungaling ni Alvin nang hindi kumukurap habang nakatingin kay Devon. Matapos niyang makita ang interes sa mga mata ni Devon, nagpatuloy siya sa pag-bluff, lahat ng 10 Super Saint Weapon ay talagang nagmula sa espiritu ng pagoda sa pagoda. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, agad na nagningning ang mga mata ni Devon, at ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis. Ang lahat ng 10 Super Saint Weapons ay talagang nagmula sa espiritu ng pagoda sa pagoda. Sa isang sandali, kumulo ang kanyang puso, at ang kanyang pagnanais na makuha ang misteryosong pagoda ay naging mas malakas. Gayunpaman, malinaw pa rin ang kanyang isip, at hindi niya binaygo ang kanyang pag-iingat. Si Devon ay naglagay ng kalmadong harapan at pinipigilan ang kanyang emosyon habang tinanong niya si Alvin, sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo ng ganoon lang? Anong patunay ang mayroon ka? Katunayan. Well, makikita mo kung totoo ito pagkatapos mong makuha ang pagoda.
Hanggat tatanggalin ko ang pagmamayari ko sa pagoda at ibibigay ko ito sa iyo, magagawa mong makipag-ugnayan sa espiritu ng pagoda sa pagoda, walang pakialam na sagot ni Alvin, sa oras na iyon, makukuha mo ang kumpirmasyon mula sa kanya. Sa iyong cultivation base ng intermediate stage sa akin, natatakot ka talaga na lokohin kita kahit nabanta ako sa iyo at gusto mong gamitin ang Devil Seal Tablet, palagi mo akong mapapatay bago ka masil ng Devil Seal Tablet, hindi ba? Patuloy na sinabi ni Alvin. Humph. Siyempre, mapapatay kita sa isang iglap lang. Pero, malamang mamamatay din ako. Ngumuso si Devin. Kung talagang kinuha ni Alvin ang Devil Seal Tablet, at nagawa niyang patayin si Alvin bago siya selyuhan ng Devil Seal Tablet, malamang na mamatay din siya. Ano? Sa tingin mo handa akong mamatay kasama ka? Tawa ng tawa si Alvin. Baka sa mga mata niya ang panunuya na para bang kinukutya niya si Devin dahil sa sobrang pag-iisip. Nang marinig iyon, agad na nagliwanag ang mga mata ni Devin. Tumango siya. Ibabalik ko sa iyo ang spatial ring, ngunit susubaybayan ko ng mabuti ang bawat kilos mo. Kung maglakas loob kang kunin ang Devil Seal Tablet, papatayin kita kaagad. Ikinagagalak kong ilabas ang pagoda para sa iyo, ngunit kailangan mong manampo gamit ang 99 Heavenly Tribulation na hindi mo ako papatayin o gagawing mahirap para sa akin kapag nakuha mo na ang pagoda. Mataimtim na sinabi ni Alvin, kung hindi, hindi ko gagawin ang gusto mo kahit na mamatay ako. Deal. Hanggat hindi ka maglalaro at ibigay sa akin ang pagoda para kilalanin ako bilang amo nito, handa akong sumumpa. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Devin sa kanyang bibig, tinusok niya ang kanyang daliri at nagsimulang manampa. Habang umaalingaw-ngaw sa kalangitan ang siyam na palakpakan ng kulog, ang panunumpa ng kapigatian, ang siyam na kapighatsang langit, ay tumugon sa panunumpa ni Devin. Sa opinyon ni Devin, wala siyang pakialam kung napatay niya si Alvin o hindi basta nakuha niya ang pagoda. Bagamat maganda ang likas na talento ni Alvin, hindi pa rin karapat-dapat para sa kanya na seryosohin ito. Sa sandaling ito, nagsimulang ibaba ni Devin ang kanyang bantay. Nakikita niya kung gaano sinsero si Alvin mula noong hiniling niya sa kanya na manampa. Mas magaan ang pakiramdam niya ngayon. Huwag maglaro ng anumang mga trick, at huwag pagdudahan ang aking lakas. Pagkatapos manampa, ibinigay ni Devin ang spatial ring kay Alvin. Kasabay nito, pinalawak niya ang kanyang espiritual na enerhiya at ikinulong si Alvin. Kung maglakas loob si Alvin na kunin ang Devil Seal Tablet, papatayin niya siya kaagad. Siya ay nanirahan kasama si Alvin sa loob ng mahabang panahon kaya alam niyang hindi niya pipiliin na mamatay kasama niya. Dahil dito, hindi siya nag-aalala na si Alvin ay gagawa ng matinding pagpili. Matapos bawiin ni Alvin ang kanyang spatial ring, muli niyang isinagawa ang blood ownership claim dito bago ilagay ito sa kanyang daliri. Samantala, tumibok ang kanyang puso habang ang 7 Treasures Exquisite Pagoda sa kanyang tainga ay mabilis na lumiit. Matapos itong maging kasing laki ng isang butil ng alikabok, lumutang ito at dumapo sa kanyang kamay. Nailabas ko na ito, sabi ni Alvin. Ha! Nang marinig ito, tumingin kaagad si Devin sa kamay ni Alvin. Gayunpaman, wala siyang makitang kahit ano. Hindi niya maiwasang sumimangot. Nang makita niya ang isang tuldok sa kamay ni Alvin na palaki ng palaki at nagiging isang napakagandang pagoda, agad na nagningning ang kanyang mga mata tulad ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Kamangha-manghang kayamanan. Napaisip si Devin. Tapos na. Inalis ko na ang aking claim sa pagmamayari. Hindi nagtagal, ibinigay ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda kay Devin. Hanggat itataas mo ang iyong espiritual na enerhiya sa tuktok ng perlas na iyon, kikilalanin ka nito bilang may-ari. Pagkatapos, hindi ka natatanggihan ng enerhiya nito. Ginamit mo ito para kilalanin ka nito bilang master nito dati. Tanong ni Devin habang kumikinang ang mga mata. Naaalala pa rin niya, sa oras na iyon, maging siya o si Nympha, wala ni isa man sa kanila ang makakahawak sa pagoda na ito. Si Alvin, sa kabilang banda, ay kinuha na ang pagoda sa kanyang kamay sa isang kisap lang ng mata. Sa oras na iyon, hindi niya naisip na gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya.
Oo. Ngayon, itatag ang pagmamayari dito bago mo ito kunin. Tumango si Alvin. Nang marinig ito, iniabot ni Devin ang bahagi ng kanyang espiritual na enerhiya sa perla sa tuktok ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang natitirang espiritual na enerhiya ay nakalock pa rin kay Alvin. Nag-aalala siyang baka biglang kumilos si Alvin sa sandaling ito. Tingnan mo kung gaano ka maingat. Nang maingat na kinuha ni Devin ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, napangiti si Alvin sa loob. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.